Okay, magandang araw mga ka-aquaponics. Ngayon may gusto akong ituro sa inyo, no, o share sa inyo kung paano magputol ng pantay, ano, itong 2-inch na PVC pipe o kahit na mas malaki pa, let's say eto 2 inches to, no, na PVC blue pipe. So medyo makapal siya, no. And then meron din pwede nyo ring i-apply itong tuturo ko sa inyo kung paano putulin ang mas malaki pa sa 2 inches, no? Kasi pagka ito pinutol nyo, hindi pumantay, hindi sila mag-flat dito, no? Yan. So kailangan somehow hindi naman sa perfect na kailangan, pero at least dapat pantay siya, no? Ngayon ganito ang gagawin nyo. So kumuha lang kayo ng papel o bond paper. Pagkatapos ayan, balutan nyo lang siya. Balutan nyo lang. Pero kailangan pag binalot nyo, pantay siya. Hindi pwedeng nakaganyan. Yan, tignan nyo. Yan, hindi pwedeng ganyan. Dapat, kailangan maipantay nyo. Ayan. Bond paper lang po ang gamit natin dyan. Ha? Kailangan maipantay nyo siya. Yan. Yan, ganyan. Pagka naipantay nyo na, ang next is kukuha kayo ng pentel pen at guguhitan nyo lang. So katulad nito, ayan, naguhitan ko na siya. So hindi man perfect yung pagkakaguhit, pero at least meron na akong guide kung paano ko siya mapuputol o malalagari ng pantay. Okay? So ito, lagariin na natin siya ngayon. Okay, so kailangan ang lagari nyo rito is ayan, lagaring bakal. So una nyong gagawin is ito basic to sa mga skilled pero katulad sa mga hindi skilled na katulad ko, kailangan nyo itong ganitong klaseng parang technique. Okay? Yan. Lagarin nyo lang muna, hindi nyo itutuloy, no? Ayan. Iikot nyo lang muna. Yan, yung lagari na yan, parang kukuha kayo o gagawa kayo ng pangalawang guide. Maliban dyan sa pentel pen na ginawa nyo, itong pangalawang guide ngayon na to, ang pinaka-importante. Yan, yung pentel pen na yan, ano lang yan yan yung parang pinaka-first guide nyo. Ngayon, itong lagari ngayon, is ito na yung mismong gagawin yung parang pinaka-guide nyo, second guide. At ito na rin yung idediretso nyo na hanggang sa maputol nyo ng diretso itong PVC blue pipe. Ayan. Okay, so gawin nyo lang yan hanggang sa magsalubong ngayon. Kailangan makikita nyo na nagsasalubong sila. Okay? Yan, tuloy nyo lang. Katulad yan, no, lumilihis. So, hindi mo naman kailangan na ma-perfect siya, yung pagkakaputol. Pero at least, magagawa nyo siya na halos flat yung pinakadulo. Ayan, tingnan nyo. Okay? Eto na yung pinakadulo mismo. Ito, tsaka ito. So, kailangan lang mapagsalubong mo sila. Okay? So, ito na. And, okay. Yan. So, nagsalubong na ngayon sila. So, ang gagawin nyo ngayon is, tutuloy-tuloy nyo na ngayon. Hindi nyo dediretsuhin yan, ha? So, ganun pa rin ang gagawin nyo. Paikot pa rin. Hanggang sa lumalim siya ng lumalim. Okay? So, itong tinuturo ko, pwede nyong isipin, ano, para sa mga skilled, basic lang pala yan. Basic yan para sa mga hindi ganun ka-skilled. Okay? Nakatulad ko, ako kasi hindi ako skilled na tao pero pinag-aralan ko rin to kung paano gagawin. Okay? Ayan. So diretso nyo lang, paikot ng paikot hanggang sa lumalim ngayon yung pinaka nilagari nyo. Yan. Okay? So, paikot pa rin.
At saka nga pala, medyo nahihirapan ako kasi maiksi na itong dulo. Pero kung mahaba itong dulo, hindi siya gagalaw-galaw. Okay? Yan. Ngayon, yung iba, pwedeng gumamit ng kaya lang, huwag kayo basta-basta gagamit ng grinder pagka nagpuputol nito. O baka may mga bagong tools na ngayon para maputol nyo ito. Kaya lang hindi ko alam, yung parang cutter ba yun? Yung parang gunting na parang ikakat mo lang siya. Pero pang mga hanggang 1 lang yata ang kaya nun Pagka 2, baka hindi niya nakayanin. No? Yan. Okay. Yan. So hindi na natin tutuloy kasi medyo matatagalan So pinakita ko lang sa inyo, tignan nyo. Ayan. So susundan nyo lang yan. Hanggang sa maputol nyo siya. At ang ending niyan, itong ganito. Ayan. So pagka natapos nyo na, ang next na gagawin nyo is kumuha lang kayo ng basahan. Tapos ayan. Hanggang sa kuminis. Yung basahan na gagamitin nyo is hanggat maaari yung maong, yung makapal. Yan, para mapakinis nyo siya. Okay? Yan. So, ganyan lang So, mas maganda kung mas mahaba siya para hindi masyadong gumagalaw. Kaya at saka huwag kayo basta-basta magpuputol dahil medyo mahal itong PVC blue pipe na to. Kaya sa pagsusukat nyo, kailangan accurate o may plano na kayo. Halimbawa, kung ano yung mas malaki, kung mas kailangan nyo yun, kunin nyo, putulin nyo na lang yung mas maliit. Okay? So, ganun lang mga ka-aquaponics, kasi hindi po pwedeng tinuturo ko to dahil hindi po pwede na, halimbawa, may naisip kayo, na baguhin, tapos itong blue pipe na to ang kailangan nyo, hindi po pwede na every time tatawag kayo ng skilled. Okay? So, kailangan rin minsan is para mas umayos ang aquaponic system nyo, kailangan kayo rin mismo yung tumatrabaho, kung may kailangan na palitan na tubo katulad nito, kayo na rin yung gagawa. So hindi mayat maya tatawag kayo ng skilled to do it for you. So mas maganda yung kayo rin alam nyo rin kung paano gagawin. Okay? So yun lang mga ka-aquaponics, and then marami pa ako ituturo sa inyo dahil in a few days tuturuan ko naman kayo paano mag-germinate ng seeds, paano mag-transplanting, pagka maglalaglag na rin tayo ng mga fingerlings, marami na tayong gagawin. Okay? So once again, this is Ferds from Aquaponics Quezon City. Thank you. Muli magandang araw mga ka-aquaponics. So kanina nag-inspect nga pala ako continuation lang to nung video natin tungkol dito sa pagpuputol ng PVC blue pipe So bigla nga pala akong nangailangan ng pamasak ko rito para ma-bend ko lang o mailiko ko yung flow ng tubig. So eto yan, itong puputulin natin, so medyo mahaba siya. At itong dulo, maiksi lang kakailanganin natin kasi para dito lang naman, So, puputulin natin siya ngayon, So, balik karugtong lang to nung natin. So, pasensya na kayo kung medyo gumagalaw yung camera natin, at medyo nakasabit lang to sa leeg ko. Okay? Ayan. Okay. Alam nyo mga ka-aquaponics, masyadong exciting itong aquaponic system pagka meron na kayo, So kaya ako parang napakarami kong gustong i-share sa inyo, pero syempre isa-isa lang, konti-konti lang, para hindi kayo ma-overwhelm doon sa mga gusto nyong, sa mga kailangan nyong matutunan. Kasi pagka na-overwhelm kayo sa mga ituturo ko, baka isipin nyo baka napakarami palang requirements nitong aquaponics na to. Parang nakakatamad na umpisahan.
So pagka naramdaman nyo yun, medyo dun pa lang, una, failure na kagad, no? Pero sa akin kasi hindi ko naramdaman yun dahil inunti-unti ko lang siya katulad nung yung pagtuturo ko sa inyo. Ayan, nakikita nyo, by the way, balik tayo rito. Ayan, nakikita nyo. So, pinapaikot ko siya, pinapalibutan ko muna siya hanggang sa lumalim ng lumalim yung pagkakalagari ko sa kanya. At bigla na lang, mararamdaman nyo na lang, unti-unti, humihiwalay na siya dito sa malaking tubo. Ayan. Napanood ko rin naman itong technique na to, napanood ko rin naman ito sa dito rin sa YouTube, no? Sa YouTube, tsaka ang pinutol niya naman doon nung napanood ko is 4 inches na orange blue pipe. Ayan, so nai-apply ko naman, marami akong nai-apply itong technique na to, nai-apply ko naman halos sa lahat ng mga pinuputol ko. Katulad nan, ito para sa flow ng aquaponic system natin, yung sa direction ng tubig. So nagawa ko naman yung technique na to nung gumawa ako ng NFT o nutrient film technique na mahahabang orange na tubo. Yun yung doon ko na-i-apply ito. Ayan, tingnan nyo mga ka-aquaponic. So ngayon, wag nyong idediretso rin, ha. Ganun pa rin ang gawin nyo, palibutin nyo pa rin. Ayan. Okay. Oops. Okay. There you go. Okay, mission accomplished. And next is, sabi ko nga, kumuha kayo ng basahan. So, hindi nyo na kailangan na lagariin pa yung matatalas na yan. Basahan lang yan. Okay? So, hanggang sa matanggal nyo yung mga himulmol. Kabila, ganun din. Okay, tignan nyo. Pantay na pantay siya. Okay. Next naman. Oops, magkaiba yata ng to. Magkaiba yata ng brand. Ang brand nito is Unidex. Kaya pala Unidex. Anong brand nito? Emerald. Kaya pala medyo mahirap na ipasok kasi ito yung sinasabi ko, ka-aquaponics, no? Ang brand dito is Emerald. Ayan, babasa nyo Emerald. Samantalang ito, ang brand nito is Unidex. So, tsempuhan na lang kung maipapasok nyo, no? Katulad nito, halos hindi siya ma-fit, no? Hanggang dito lang yan. Ang hirap ding hugutin, no? Yan, so hanggang dyan siya. So may ipapasok pa ako ulit dito para magdugtong sila. Pagkatapos ito naman yung pangdugtong ko rito. Tignan nyo. Ayan. So again, hindi nyo i-fix yan ng permanent. So ganyan lang, nakapasok lang siya. No? So anytime pwede nyong tanggalin. Pwede nyong i-disassemble. Okay? So wag nyong didikitan ng lalagyan ng nail text. Okay? So pakita ko sa inyo kung saan ko gagamitin ito, no? So di-discuss kasi natin ulit pagka ready ko na ulit na ipakita yung yung buong system natin na gumagana na perfectly na gumagana. So ipapakita ko kung saan ko ginamit ito. Okay, although kompleto na, kaya lang may minodify lang ako. Okay, so yun lang mga ka-aquaponics, no? Maraming salamat.
So again, this is Ferds. Maraming salamat po.